Hello, Pisces. Welcome back to Happy Angel Reading. Please support our channel by liking and hyping. And if you're new to our channel, don't forget to tap the notifications bell. And Pisces, are you ready na ba sa iyong susunod na 72 hours? May napakatinding emotional breakthrough at sudden clarity na unexpected na heart-to-heart message para sa'yo, no? Especially sa iyong general at sa iyong love life. So, titignan natin ngayon ang yung 3-day timeline para malaman natin, no? If someone is coming towards you, no? You have creativity, parang I could feel na there's a big loving coming your way, Pisces. So, kukuha tayo ng tigtatatlo sa isang each day. Kung kailan nyo po napanood ito, ibig sabihin yun po yung araw na first day ninyo, no? At kung anong oras, yun yung first day ninyo. Okay? So hati-hatiin natin ang iyong ano no, breakdown ng iyong timeline. So ang iyong unang araw, ang first day, ang 24 hours ni Pisces, may High Priestess, pwede rin mo. Mamaya natin bubuksan. Panay nagre-reverse siya. Ang iyong 6, ang iyong 48 hours, 48 hours. Ang 48 hours ni Pisces. Sana rin po napanood nyo na po ang ating mga na-upload na video. Marami po marami po yung timeless. Yung kahit kung kailan nyo siya mapanood, doon ang effective. Ang iyong, ngayon, titignan natin ang iyong 72 hours, Pisces. 72 hours ni Pisces, ang 3 days. Ito yung makikita yung mga breakthrough mo rito. 4 ang lumabas. Ano? 5 sa breakthrough. Chariot. Si King of Wands always showing up sa anumang mga reading ko. Itong this day, lumalabas si King of Wands, yung this day na ni-record ko. 6 of Swords in reverse. The Moon. And the 7 of Wands. So, tignan natin itong nakataob. 10 of Wands in reverse, Page of Pentacles ang one day mo. Parang napaka-unmotivated mo. Parang napakaingay mo ng Pisces, kasi naka-reverse ang High Priestess. Parang medyo mag-iingay ka ng iyong first day. Parang unmotivated ka. Pisces. Kasi parang siguro kasi nag-reverse ang yung 10 of Wands. Parang gusto mo nang kumawala sa mga dalahin mo. Ayaw mo na ng burden. No, when that 10 of Wands is reversed. And you're not listening also to your intuitions. I could feel na some of you na parang nagsawa na sa ginagawa nyo dati siguro, lahat na lang responsibility sa inyo. Ngayon, this day, parang nakita natin, you're just ignoring some responsibility sa yung first day, no?
Let's see this one. My hand of card, butterfly, tsaka my swords. We'll take it here. Napapansin ko pa rito, no? Andito yung pinaka-story mo sa 3 days, sa 72 hours eh. Makikita mo na dito yung nagre-release ka ng mabigat na dalahin at yung overthinking mo na parang nagmula ito sa being natin na sa pagdududa sa ibang tao at sa sarili mo. You're not trusting your intuitions. At ito rin yung pagpapagod, no? Nakita natin, marirealize mo na kailangan mo ng bitawan din ang bagay na hindi mo na kontrolado sa iyong first day. Tingin ko napakarami eh, no? Kasi meron ka pa ritong sword and rose, no? Pag yan ang sword and rose, ibig sabihin, mga sakit na naramdaman mo, mga tusok ng nakaraan pa rin, dalahin mo pa rin yan. Mayroon ka ring confusions dito, pero lead sa stability naman, which is maganda. So, medyo may kalituhan ka sa mga options na Seven of Cups. Ito rin yung, kumbaga ito rin sabihin natin, malilinawan sa tulong ng isang grounded partner. May dalawang tao tayo nakita, King of Pentacles and King of Wands, no? Mga matataas na tao ang nakita ko, no? Ito yung ayaw na ayaw ng malalabong tao, itong taong makakasulumuha mo. Maybe they guiding you, no? Andito rin ang emotional roller coaster mo at may victory ka rin naman. Sa day 3, kahit may mga takot at pag-alilangan ka sa moon, no? May Six of Swords din. Naka-reverse. May matinding actions at pagdidepensa sa pagmamahal pagdating dito sa iyong no? Sa iyong mga card na nakuha. So napansin kong mga zodiac na nandito. Yeah, lahat water sign, earth sign, fire sign, air sign, no? It's either na ikaw mismo Pisces, no? Ang high priestess dito na reverse. The moon, dito rin yung the moon, no? Sa day 1 mo, day 2, andito ang Taurus, Capricorn, Virgo. Day 1, day 2, day 3, fire sign naman, no? Your sign Gemini, Libra, Aquarius, nasa ano rin, no? Day 3, Six of Swords. So, hiwalayin natin ang kwento mo sa iyong next 72 hours. Pagmula sa day 1 hanggang dito, no? Para lalo mo maintindihan. Sa day 1 mo, nakita natin na binitawan mo ang mga mabibigat mong dalahin dito sa Ten of Wands. Lumabas ang High Priestess din in reverse. At Page of Pentacles in reverse, no? That's at day 1 mo reverse. 3 cards is reverse. So, tingnan mo to kung paano nag-aabutan ng energy ng tatlong card na to. So, ibig sabihin, nagsimula ito sa pagdududa mo sa sarili mo. Ayan yung gut feeling mo, no? Sa day 1, pinairal mo ang overthinking, kaya pakiramdam mo ay parang sobrang bigat ng pasanin mo rito. Pero dahil naka-reverse ang Ten of Wands, sinasabi ng universe, tama yung ginawa mo na isuko mo ang mga bagahe mo rito, no? Kaya
talagang ano, shinutdown mo yung mga pasaway, yung talagang mga dalahin mo, binitbit mong talagang tinanggal mo na. You release it. Maganda ang 10 of Wands pag naka-reverse. Pero ikaw, you're not listening to your intuitions na nakita natin dito sa High Priestess in reverse. Ang Page of Pentacles in reverse, ito yung nagpapaalala na huwag kang mag-frustrate kung tila tingin mo is very slow o very very small ang balita o ang offer sa iyo ngayon. Hindi kumbaga hindi pa ito yung tamang oras para magmadali sa mga sabihin natin pangkabuhayan o sa small talk. Ang focus mo muna sa day one ay alisin ang stress sa balikat mo na which na nakita natin na mangyayari. So halimbawa sa pagdating sa pag-ibig dito, no, pagdating sa love mo, naghihintay ka ng simpleng text or apology maybe. Pero dahil wala pang pumapasok sa sa'yo, nag-overthinking ka na, no? Ayan, overthinking spiral ka sa High Priestess Reverse. Kumbaga, marirealize mo na lang na nakakapagod mag-isip. Kaya ibinaba mo ang mga dalahin na yan, yung mga overthinking din. Yan din yung blinak mo yung mga distractions mo, yan nag-ano ka, pinatay mo yung maiingay, pinatay mo yung maingay na radyo, pinaalis mo yung mga maiingay na tao na nagchichismisan, no? Kumbaga, binaba mo muna ang phone, no? Yung mga electronics distractions, in-stop mo muna, no? Para at least makapahinga ka, no? Dahil these past days, baka talagang gulong-gulo ka rin dito, no, Pisces. Pagdating naman sa iyong career din, at sa general, sobrang dami mo ng gustong tapusin sa trabaho. Pero na-burnout ka, no? Na-realize mo na kailangan mo na ng tulong o kailangan mo na mag-delegate. Kailangan mo nang mag-ano, no? Ipamahagi din ang iyong mga trabaho. Parang kailangan mo na rin ma-decompress bago ka magsimula ng bagong project dito. Mukhang unorganized ang iyong mga projects. So parang ayun, you try to organize them. Sa ang iyong 48 hours, King of Pentacles, Five of Wands, and the Seven of Cups. So, tignan mo ang energy, connection mula sa gulo ng isip ng mga imposibleng senaryo sa day, sa Seven of Cups dito, no? Pumasok din ang Five of Wands. Ito yung parang gulo rin. It's either sa day 2, meron kang makaka-argumento na sabihin nating mataas. It could be boss, no? Medyo na-overwhelm ka. Medyo parang meron kang ka-disagreement o ka-competitive energy sa second day mo. Pero marami kang choices dito, no? Kung papatulan mo ba, kung magre-resist ka dito sa boss mo. Parang may hinanakit ka sa isang King of Pentacles. O parang may pag-aalitan kayo ng King of Pentacles. Kita natin, you've got lots of options, no? Piliin mo yung sabihin natin, pwede rin mag-work hard ka or makipag-argumento ka o makipag-away ka rito. So, ito rin sinasabi natin na Pisces, tignan mong mabuti ang pagbabago rin ng day 2 rito kumpara mo sa day 1. Pumasok ang 5 of Wands nga na upright dito kasama ang 7 of Pentacles. So ang 5 of Wands, ito yung magkakaroon ng ingay din o kompetisyon o may mga patutsada ng kaunti at gulo din sa ano mo, sa paligid mo. Pwedeng may ibang taong gusto makiagaw o maybe kasi nga sinut down mo ang iyong first day dito. You block all the distractions. Binaba mo yung mga dalahin mo sa first day and then siguro
naging active ka uli ng day 2, na-overwhelm ka kasi dito, marami, ganun pa rin, hindi mo naiwasan pa rin ang mga ingay ng paligid. Pwedeng may ibang taong gusto makiago sa attentions mo rin. Ayan yung magpalitan ng argumento. Dahil sa Seven of Cups, marami kang maiisip na options o kaya malilito ka kung sino ba yung ano bang dapat mong paniwalaan sa gitna ng mga ingay na ito. Pero dito pumasok ang King of Pentacles din. Kahit maingay din, sabihin natin, ang nasa paligid mo, maraming gumugulo sa isip mo, mananatili kang grounded at may class pa rin. At nakatayo sa katotohanan, no? Pwede rin yan ang ibig sabihin ng King of Pentacles sa day 2 mo. It also signifies na ikaw din, no? Kahit maraming ingay pa rin, talaga siguro, nag-ingay sila kasi hindi mo pinapansin ng day 1, bumalik ng day 2, pero ikaw ang poise mo, standing ka pa rin, no? Grounded ka pa rin, nanatili kang may class, no, Pisces? At nakatayo ka sa truth. Hindi ka bababa ng level ng mga nakikipag-away sa iyo. Dahil alam mong mas mataas ang halaga at stability mo. Maaring isa ka rin isa ka ring mataas sa iyong pwesto. Maari rin na mataas ka rin sa ikaw din ang leader at boss, no? Maari rin may maka-argumento, some of you na maaring magkaroon ng argumento sa inyong mga boss o sa inyong mga persons, no? So sabihin natin, sa day 2 mo rin, may gusto makipag-compete sa iyo din. Sumingit sa atensyon ng kausap mo because may 5 of Wands din, no? Kaya nalilito ka sa mga napapanood o sa mga naririnig mo. Baka maraming mga, oy, ganyan daw si ano, o chinichismis ka niya. Yung mga ganyan tipo ba, hindi mo lang kung sino paniniwalaan mo, no? So nga, tama nga lang yung ginawa mo sa day 1. Siguro yan yung recent pass mo bago mo mapanood ang video na ito. Ang daing ingay, napakaingay, panay away tayong nakikita. Even though na nalilito ka sa mga napapanood mo, sa mga naririnig mo, sa mga nakikita mo rito, pero ang energy mo ay King of Pentacles pa rin. Andiyan dyan yung natahimik ka lang at dignified. Parang nakatutok ka sa totoong mga ebidensya lang. At sa nakikita mong aksyon. Hindi ka naniniwala sa mga chismis, which is good, Pisces. So pagdating sa iyong general at career, may usapan o gulo sa opisina mo o sabihin din natin sa family tungkol sa pera o diskarte. Pero hindi ka makikisali sa away dahil mas mahalaga sa iyo ang sarili mong kapakanan o ang iyong sariling peace at ang iyong pananalapi, no? So kung makikita mo, ang dito mo, may mga gusto makipag World War III sa iyo. Tapos sobrang dami mong iniisip na scenery sa utak mo. Pero dead ka lang na parang Donya at Don. No? Na sabihin natin, ayan no, nakatitig lang sa kanyang salapi. Habang pinapanood mo silang nag-aaway-away. So, parang nananatiling continuations talaga ang yung day 1 at day 2. At day 3 rin. Nakakatuwa rin, no? Nakakatuwa. At least, hindi ka bumaba sa mga level na mga nagchichismis. It's even though also na hindi ikaw ang pinagchichismisan, maari din na sinasali ka, hinahatakan nila, nangunguha siguro ng kakampi ang opponent, at isa kang kinukuhang parang kakampi nila, pero you don't mind them, which is good thing. Napakaganda ng energy. At makikita mo rin, dumako na tayo sa iyong third day dito. Magbigay pa tayo ng sample dito sa day 2 mo. It's either na dati kung marami kang kachat,
o iniisip na kung sino-sino, pero marirealize mo na away mo na away sa bati, no? Mas pipiliin mo pang manahimik lang. Parang gusto mong makita ang resibo through your observations, no? I could feel also na some of you sa day 2 magdedesisyon na mag-invest sa tamang bagay at umiiwas din sa mga taong mahilig sa chismis o away, no? Ang iyong day 3 naman, kung mapapansin mo, 5 ang iyong day 3. Parang parang pelikula actually, no? So, tingnan natin kung bakit nagkagulo at paano ito magtatapos. May mga hindi pa malinaw na nakatago. Ito, ipapakita ko sa'yo, talagang tugmang-tugma, magkakaano to, no? It's still connected sa mga chismis at away, no? Kung bakit sila nagkakagulo, paano ito matatapos. Kailangan natin ma-resolve yan. May mga hindi pa malinaw na nagtatago because the moon is here. At pakiramdam mo yung parang hindi ka maka-move on ng tuluyan sa nakaraan din ng Six of Swords dahil naka-reverse. Pero anong ginagawa ninyo? No? Pumasok ang King of Wands dito at ang Chariot. May mabilis na galaw, fashions at determinations. At sa kabila ng humahadang o nagdududa sa paligid, itinayo mo ang Seven of Wands dito, naglagay ka ng guard. Kumbaga ipaglalaban ka at pwede ka rin protektahan ng relasyon ninyo. Kumbaga hindi papayag ang taong ito na mawala ka na lang basta-basta din. Maari din ang King of Wands na kakilala mo o ang persons mo to. Parang siyang tutulong sa'yo na makaalpas dyan, na makaalis ng mabilis dyan sa mga problema na yan kasi may chariot ka. So, pwede rin ang persons na to may goal na isalba ka sa mga pinagdadaanan mo. No? Kaya ang ginawa niya, naglagay ng Seven of Wands. Maaring itong persons na to ang iyong wall. Itong King of Wands ang maaring magtanggol sa'yo na mapagkakatiwalaan mo. Isang mataas na tao. So, yan ang pagkatiwalaan mo once na Halimbawa, no, kahit sa pagdating sa pag-ibig, kahit natatakot ka pa, at naalala mo yung mga lumang sakit ng Six of Swords in reverse, magpapakita siya, kasi ang Six of Swords in reverse, that is turmoil, no? Hindi maka-move on sa isang peace and harmony into a calming water po, no? Pag naka-upright na, ibig sabihin, papunta na siya sa calm water, sa magandang sitwasyon, at sa very peace na sitwasyon, no? Pero nag-reverse siya rito, patuloy ang turmoil hanggang third day mo. Patuloy ang issue na yan, no? Pero may papasok na isang chariot dito na napakabilis at ang goal niya is to help ka. Ito siguro ang nakasakay sa chariot na to ay si King of Wands na magiging sandalan mo at tagapagtanggol mo rin. So expected, it could be also your lovers, no? Pagdating sa trabaho, maaring boss mo to o ang leader mo, no? O maaring ikaw din ang energy mo to sa 3 days, maaring you are put some wall sa gulong ito. So makikita din natin dito na magpapakita ang persons na to ng isang matinding aksyon at ipagmumukha sa iyo na seryoso siya at ipaglalabang kanya kahit kanino. Maari din sa pag-ibig, maaring merong nag-away-away lahat dahil sa marami sigurong ayaw para sa iyo, no? Na hindi sila boto sa iyo. Maaring ganun din ang isang sitwasyon dito sa istorya ng day 1, day 2, day 3 kasi continuations. Pero ang persons mo ipaglalaban ka, no? Poprotektahan niya ang inyong relationship. So this is a very amazing persons, no? Baka nagsinisiraan kayo sa isa't isa para hindi kayo matuloy, no? So kung makikita mo naman sa iyong career, sa general, sa kabila ng mga doubts to sa sarili rin, pipilitin mong humakbang ng mabilis at ipagtanggol ang iyong mga pangarap at ang iyong mga proyekto rin dito, no?
So, meron tayong guidance. So, here's your guidance. Meron kang sword and rose. Clarity, truth. Truth will reveal, no? Truth wrapped in fashion. May masakit o matatalas na katotohanan talaga na kailangan sabihin, pero ang dulo nito ay pagmamahal din. So, you will get some clarity at ma-reveal, magkakaroon ka ng enlightenment dito. Maunawaan mo rin ang sitwasyon, mai-rebuild, no? Kahit napakasakit pa, meron pa rin new beginning dahil ang rose is, buhay, no? Na bumubuka. At pag bumuka, napakabango. So, expect that outcome din. So, makikita mo meron kang hand of card. Life is a game of risk, no? Kumbaga, hawak mo ang magagandang baraha. Huwag kang matakot, no? Itaya ang puso mo sa tamang tao. Ha? Pisces. At ang yung butterfly din, ito, parang huwag ka rin matakot. Take a chance. Risk being strategic. Maging strategic ka daw sa sitwasyon na to. At there's a lot of options din, kagaya ng Seven of Cups, no? Huwag mo ipakita kung anong merong baraha ka. Okay? Para hindi sila mag-take advantage sa'yo. Be secretive, no? Sa butterfly naman, total transformations to, nagpapalit ka na ng balat, ibig sabihin. So, ang dating marupok at takot ay parang nagiging maganda at malayang butterfly na. So, makita din natin, when it comes sa love life mo, there's a relationship evolving dito na it will go sa next phase. Ibig sabihin na baka i-upgrade ang inyong relationship o magkaroon ang iyong love life talagang magbo-bloom din at it will turns into a very beautiful energy kagaya ng rose at ng butterfly. May transformations na magaganap. Sa relationship mo na aakyat na sa second level or it will parang ang love life mo is baka pumunta sa next phase, no? Baka lalo kayong maging close at maging sweet ng iyong persons because nagtutulungan kayo sa hirap at ginhawa dito, nilalabanan nyo ang mga chismis. Nakita natin dito sa third day mo talagang your persons will protect you dahil merong Seven of Wands. Kahit babae ka man o lalaki, no? When it comes to energy, walang problema. At meron tayong, sa isang tao, merong divine masculine at divine feminine, no? So, pinaka-outcome mo rito sa iyong 72 hours, Pisces, para kang naging action star dito. So, ang iyong 72 hours with touch, parang nakita natin dito na merong touch na sabihin natin na you gonna be some parang nakikipaglaban ka. Para kang isang action star nga. Kumbaga, nagdrama sa sulok, sinabi na hindi ko na kaya, susuko na ako. Dahil sa 10 of Wands mo, at ignore mo yung mga pa-effect na message sa'yo din, no? Dinak mo rin yung mga tingin mong nanggugulo sa peace mo. Sa day 2, biglang naging rich at unbothered queen ka or king ka, no? Parang sinabi mo, ayoko na sa away, gusto ko na ng may ari-arian ako at tahimik na buhay. Yan ang pinandigan mo sa day 2 mo, no? Parang naging Fernando Po Jr. ka, action star dito sa no? Dito sa day 3 mo. Naging Fernando Po Jr. ka, action star, kahit umiiyak habang natatakot sa dilim ng moon, sumakay pa rin ikaw sa chariot, no? Minadali mong tapusin, tinapos mo ang goal. Para yan ipaglaban ang pag-ibig, no? Gamit ang Seven of Wands, maaring ang persons, maaring ikaw din ang ipagtanggol ang inyong relationship, maaring ikaw din na ang magtatanggol sa iyong relationship. Pagtanggol mo ito siguro pwede mag-shape po ang ang energy. So tandaan, huwag matakot sa nakaraang hawak mo ang mga magagandang baraha dito.
dahil hand of card, at lilipad ka pa rin lilipad ka pa rin magandang butterfly, no? At dadapo ka dito sa rose. Kumbaga, ito rin yung mga masasakit na nakaraan, no? Kahit gaano kasakit, meron ka pa rin matututunan, may benefits pa rin na parang isang rose, no? Ayan yung nagpapabango. Kumbaga, gawin mong weapon din ang mga tinik na naramdaman mo. Nakukuha mo ba? Diyan mo makikita, dahil pag hindi ka nakaramdam din ng sakit, hindi mo makikita ang katotohanan. Hindi mo, pag hindi nangyari din ito, hindi mo makikita kung hanggang saan ang pagmamahal ng persons mo. O hindi mo rin mapapatunayan kung talagang mahal mo ba ang persons na yan, kung siya yung dinudubog ng chismis dito, no? Na ipinagtanggol mo. Nakukuha niyo po ba? Ayan. So, sana nagustuhan niyo ang ating reading ngayon. Please support Happy Angel Reading by subscribing po and tap the notifications bell na rin kapag nag-subscribe kayo. And pa-support by liking and hyping and sharing our video. At i-ano nyo na rin po, no? Mag-comment na rin po pala kayo. So, I do private reading and voice record, pre-recorded reading. I-ano nyo lang po ako sa FB. Nasa description box below kung saan nyo makukontak ang Happy Angel Reading. Maraming salamat po and God bless you po. So, nag-accept na rin po ako ng monthly reading. Kung gusto nyo po ng monthly reading, naka-promo po kami para sa iyong susunod na buwan na love reading or general reading, no? Thank you so much and God bless you po. Pipicturean ko lang ang gagawin nating thumbnail. Okay, makinig po muna kayo dyan. Ayan, thank you po.